Di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po. Ngayon po ay Biyernes. Yes. Ang ating petsa ay 23. Tama aga ako? Tama po. At ang ating oras ay alas 11:04 ng umaga. Eto po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal. Pogi na, macho pa nga. Topacio. Bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasamang palagi si Juvie de Guzman po. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kaibigan. Yan. Naka-blue ako. Oo nga eh. Ako naman Ikaw naman, tama-tama, may black din. Black and blue, para tayong ginulpe. At ngayon ay napakarami po nating guests. Buti pa pala yung holiday, hindi masyadong busy ang mga tao. At alam nyo, gusto kong ipasok na ito kasi kahapon pa, ang dami nagre-reklamo sa atin yung tungkol nga doon sa yung RFID issue na tayo. Yun nga, di ba, ang sinasabi natin, okay lang, pumasok ka sa RFID lane, wala kang RFID. Okay lang yun. Kasalanan mo yon. Wala kang sufficient balance, kasalanan mo rin yon. Ngunit, pag hindi umangat yan at may sufficient balance ka, may sticker ka, at ikaw naman ay nasa tamang lane, bago titikitan ka, hindi mo na kasalanan yan. Palpak na yung system ng yung sa tollways. Yes. At syempre, kasi may bali-balita tayo na meron naman daw na fine-tuning yung policy na yan. Kaya from here ay ating makakapanayam ang spokesman ng Toll Regulatory Board. Dahan-dahan kasi yung pag yung pag-type dun sa atin. Dahan-dahan. Okay. Yung pag-type dun sa ating teleprompter, Toll Regulatory Board. Yan. Walang iba kundi nasa linya ng ating komunikasyon si Ginoong Julius Corpus. Good morning po, Mr. Corpus, and welcome to Aliw DWIC at Yes, Yes, Yo, Topacio. Good morning, sir. Magandang umaga po, idol kong Atty. Ferdy. Ang ating pagulutong guest sa Balitaan sa Tinapayan. Magandang umaga po sa inyo at ako'y natutuwa nandun kayo sa DWIC, ang ating stasyon na nagbibigay ng maayos at magandang balita sa ating mga kababayan. Magandang umaga po, Atty. Ferdy. Opo, magandang umaga at thank you so much at inyong napaunlakan ng aming maliit na paanyaya. At alam nyo, kaibigan natin talaga to si Mr. Corpus. Pero alam nyo, Mr. Corpus, mas kilala ko yung inyong kapatid at matagal ko nang nakakasama yon. Di ba kapatid nyo yun? Si Habias. Si Habias. Habias Corpus. Lagi namin ginagamit ng mga abogado yun eh. Rito, Habias Corpus. Oo. Kaya Atty. Ferdy. At ako'y labis na natutuwa. Nandyan ang napakagaling ng abogado, si Atty. Ferdy Topacio. Okay, opo. Napakagaling na abogado, at the same time a very, very good media man in terms of pagbibigay ng balita sa ating mga kababayan. Magandang umaga po, Atty. Ferdy, at sa mga kasamahan nyo dito sa DWIC. Ay, maraming salamat po, Mr. Corpus. Kasamang Julius, I'll get right to the point, kasi po, binaha po kami, hindi po ng tubig, hindi nung Typhoon Karina, At eto nga, kasama rin natin dito isang Typhoon Karina rin. Mamaya, makikilala ninyo, no? Binaha po kami ng mga inquiry, mga complaints kasi di umano, yun pong tollways ay merong regulasyon na bago na kapag kayo daw ay dumaan doon sa RFID lane at hindi umangat yung boom
ay mayroon kayong multang 1,000 piso sa first offense. Ang sabi nila, kung kami ay walang RFID, okay lang kasi nanggugulang sila eh. O ba't sila nasa RFID lane? Kung kami ay walang sufficient balance, okay rin lang kasi dapat responsibilidad namin to keep the balance healthy noong aming RFID. Pero sabi nila, paano kung may sufficient balance ka? Katulad po na nangyayari sa akin, may sufficient balance ako, may RFID ako, hindi umangat yung boom, pagmumultahin ba ako? Attorney Freddy. Opo. Hello? Opo. Ako po ba ay inyong bibigyan na ng pagkakataong makasagot o meron pa po? Ay, wala na po. Ayun nga po okay, ang complaint po nila. Ano po ba? Totoo po ba ito? At kung tama po totoo. kayo, Opo. Yun po ang, siguro mas maganda bigyan ko muna kayo ng konting briefer tungkol dito sa Joint Memorandum Circular na na-issue ng DOTR, TRB at ng LTO at magiging effective by August 31. Opo. Ang pakay po nitong Joint Memorandum Circular is to afford smoother and faster transaction time dito sa ating mga electronic toll collection lanes or yung RFID lanes natin. Opo. At ang ano po niyan is para we can strongly encourage yung ating mga kababayan na wala pang RFID na magpakabit na ng RFID kasi malapit na po tayong magpatupad ng total cashless by I think October 31. Opo. At the same time, magabayan at maturuan po sila ng maayos na paggamit, na responsableng paggamit ng kanilang mga RFID na parating sufficient load at the same time may maayos ang kondisyon ng kanilang RFID. Opo. Ang ano po ay ito po nasa datos po kasi namin na to, gaya ninyo. Since you are a responsible RFID subscriber, parating yung sinisigurado na meron kayong load at ang RFID nasa maayos na kalagayan. Paminsan-minsan, panaka-naka, hindi nababasa despite na meron kayong load, despite na maayos yung ano nyo, wala ho kayong, hindi kayo pwedeng i-penalize pagka ganun, attorney. Ayun. Because, yes, they can penalize you kahit pumasok kayo sa ETC lane, RFID lane, hindi umakyat, pero hindi nyo naman kasalanan. Bakit kayo pe-penalize? Meron na kayong salitang yun nga po, kasi ang ginagawa lang po roon sa Mr. Corpus, sa ngayon, hinihingi yung card. So, binibigay naman po namin. Opo. Pero ang nakatakot ng iba, how about hindi umangat? Wala naman pong through no fault of their own. May load sila, maayos yung RFID nila. Sila ba ay titikitan? Yun po ang takot nila. Opo. Kung mapapatunayan there and there on site na meron naman sufficient yung load nila, makita nilang resibo, ito kakaload ko lang, bakit nyo ako sisingilin? Bakit nyo ako paparahin? Kung there and then, meron kayong proof, hindi na ho kayo kailangan bigyan pa ng TOP. Ayun. At in fact, kung meron mga pagkakataon, hindi kayo na-issuean ng TOP, so CCTV kayo inuhuli, may show cause order pa ho yan, yung due process na tinatawag, Attorney Freddy. Kung saan pwede nyo i-refute so that you can be exonerated of the other's violation. At hindi po kayo magmumulta, wala kayong babayaran. May due process naman po tayong kailangan ibigay sa ating motorista. Bakit nyo paparusahan? Sila'y walang kasalanan. Ay, kaya lang, Mr. Corpus, pagka ganon, abala din sa motorista yon. O kasi po, ang nangyayari, alam nyo, yung isang kaibigan ko, ang nangyari ganito, hindi pa naman effective yan. Siyempre, tayo may sasakyan, pumaparada tayo. Alam nyo, yung RFID, di ba, nasa labas ng sasakyan yun eh. Di ba, nakadikit sa windshield o yung sa akin, nasa headlight eh. Opo. Hindi niya alam, may kumutkot noong kanyang na-vandalize eh. May kumutkot noong kanyang RFID na tuklap. Yung kalahati, pagdaan niya hindi gumana. Sabi niya, paano kung implemented na yan? Hindi ko naman kasalanan. Nakutkot yung aking RFID, hindi naman akong kumutkot. Kasi wala naman pong matinong motorista na kukutkutin yung sarili niyang RFID para maabala siya, di ba? Malaki sira ng ulo mo pagka ginawa mo yun at maaabala ka, di ba? Paano naman yun? Siyempre, baka daw tikitan siya, although you can prove later on na ikaw ay walang kasalanan, abala pa rin po sa motorista. Yung iba, hindi bali tayo,
minsan may time tayo, no? Ay yung iba nagpapasada, mga Grab, mga ginagamit sa kalakal yung sasakyan, paano naman daw sila, abala naman daw sa kanila yon? Actually, maganda pong yan, one of the exceptional cases na nangyayari yan, Attorney Freddy, but still an issue. Ang ko po, kung ako yung nagkagano, ako po yung makikiusap sa motorista, every time they travel, bago sila pumasok ng expressway, tingnan nyo na po ang kalagayan ng kanilang RFID in and out. Kung doon sa labas makikita mukhang may gumalaw sa aking RFID, meron naman po tayong mga RFID stations kung saan kayo pwedeng dumaan bago kayo pumasok ng expressway. At nang sa ganon, mapapalitan po ninyo yung na-vandalize ninyong RFID dahil kung mapapatunayan nyo naman pag hindi siya ang gumawa, wala pong bayad yun. Tama po yun, Mr. Corpus. Ito lang ang sitwasyon, dumaan yung isang motorista. Hindi niya napansin kasi hindi naman na ma-expect natin lahat ng tao bago sumakay sa sasakyan iikot I think it's a tall order naman for to expect everyone to do that every day so na may damage or for whatever reason hindi umakyat yung boom hindi ba pwedeng sabihin na lang, nasira pala ito, hindi ko napansin, pwede ba? Sa halip na tikita nyo ako, pupunta na lang ako ron sa area kung saan pwedeng i-replace itong RFID para hindi naman ako maabala. Actually, Attorney, that is an exceptional case that may happen. Let us see if we can try to be as lenient on those matters. Pero siguro naman po, hindi naman po masamang hiling din sa ating mga motoristang subscriber ng RFID natin na part of their responsibility is to ensure yung kanilang RFID is always in good condition. Part of the responsibility of having an RFID subscription. Siguro, hindi naman yung siguro magiging mabigat sa kanila. Pero paminsan-minsan nga, nagmamadali, etc., nakakaligtaan. Siguro, kung baka naman pagbigyan ng mga deputized traffic enforcers natin yung mga ganyang pagkakataon, may palawanag lamang mabuti. Kasi lalo na kung kung wala namang, kung meron namang balanse at ibig sabihin ay, kasi ang principle po dyan, para sa akin, you already paid for your use of the tollway. Ngayon, kung may konting aberya, dapat naman hindi masyadong mahigpit na parang pinipinalize pa tayo by using the tollway. Yun ang damdamin ko at ng ibang mga motorista rin. Naintindihan po namin, Attorney. At kami naman po sa parte ng aming tanggapan, ang pagdanais po sana namin ay marami po kasi naabalang higit na nakakaraming responsable compliant na RFID users dahil nga medyo kung yung iba medyo nakakalimot sa tamang paggamit o kaya medyo umaabuso sa sitwasyon dahil wala pa ho ginuhuli kung kulang yung load ninyo, Attorney, if you remember. Hindi, yung kulang ang load, okay lang sa akin yun kasi responsibilidad mo talaga yun yung naman pong gaya niyan, kung tampered or how do you call it, vandalized, these are exceptional cases. Baka naman po ipaparating natin sa ating mga toll operators of deputized sana naman na Mr. Corpus. They can give some form of exceptions on how those are handled. Tama. Kasi alam nyo, Mr. Corpus, eto, hindi ko lang damdamin to. Damdamin ng maraming motorista na nakakausap ko ay yung TRB. Alam nyo po, ang dapat, although regulatory board yan, ang dapat nire-regulate niyan yung excesses na mga nagpapataw ng toll in favor of the riding public. Hindi para paboran yung mga oligarchs na nagko-construct ng mga tollways. Yan ang nararamdaman po nila. Parang ang hinihigpitan yung publiko, pinapaboran yung mga malalaking kumpanya na may mga toll. So yun po nagiging impression. I have to tell you that. Kung hihigpitan yung masyado yan, baka magkaroon ng backlash. Actually, yung cashless nga po, isang grupong mga abogado questionin yan kasi ang cash ay legal tender, di ba? Alam natin ng mga abogado yan, kahit ng mga economists, mga bankers, it is legal tender for all debts, public and private. Yung pagka gumamit kayo ng toll, nagkakautang kayo, syempre for the use.
Hindi pwedeng hindi mo tanggapin ang pera ko pag ang pinambabayad ko sa utang because it is legal tender. Pwedeng hindi mo matanggapin ang credit card kasi hindi naman legal tender, pero ang pera pag itinender sa'yo, inoffer sa'yo, dapat you are obliged to accept that as payment. So, ang dami pong, actually, I think in the next few days, may magke-question niyang cashless na yan Kasi nawawala yung pagka-legal tender. That is illegal, actually. At dapat po nasabi ng Toll Regulatory Board yan nun sa mga kumpanyang kasi yung sinasabing cashless, convenience lang yan ng mga malalaking kumpanya at to the disadvantage of the general public. So as Toll Regulatory Board, dapat po ang tinitingnan natin yung publiko, hindi yung mga malalaking kumpanya. Attorney, tama po kayo, no? And the principal obligation or principal mandate of the Toll Regulatory Board is to regulate and supervise yung operations ng ating mga expressways. Kasama na rin po dyan yung ating mga nagpapalakad na mga expressways. And that mandate ay hindi naman po kinakalimutan ng ating tanggapan na i-discharge nila at the best of their ability based on the charter naman po namin. Ang number one po, yung nabanggit ninyo tungkol dito sa pangalan nito, ay yung kailangan na ang nire-regulate namin itong mga tama po kayo. Ang hindi nakikita kasi ng ating mga mga motorista is how we are able to regulate itong ating mga expressway operators. Dito po sa pagkakataong itong JNC, pagmumultahin nga ang violator ng no RFID or no insufficient balance, may kaakibat pong penalty na ating ipapasaw din dito sa ating mga expressway operators kung sakasakaling lumalabas na yung kanilang MPSS o yung Minimum Performance Standards and Specifications natin ukol sa kanilang electronic. Pero dapat po nakita ng TRB, Mr. Corpus, na yung may problema tayo. Well, legally speaking, ako gusto ko yan, kasi, alam nyo, tayo, marami sa amin, middle class kami, wala namang problema sa aming mag-RFID, mag-pay in advance. Meron tayong mga credit cards, actually, ako, kaya hindi ako mauubusan ng load dyan, automatically, every 15 and 30, nagpabayad, may debit, may payment agreement ako sa bangko na binabayaran kayo. Kayo, yung mga kumpanya, every 15 and 30. At saka ako, okay din ako dyan. Wala kayong RFID, pupunta kayo sa RFID lane. Nanggugulang kayo. Or wala kayong balance, responsibilidad nyo. Kaya lang, yung cashless po, alam nyo, dapat nakita ng TRB. May mga abogado naman dyan na legally questionable yan Kasi hindi nyo pwedeng i-refuse ang cash payment for any debt. Kaya nga legal tender ang tawag dyan. Obligatory. Pwede nyo sabihin, hindi ako tatanggap ng cheque. Yan, okay yan. Legally feasible yan. Pwede nyo sabihin, hindi ako tatanggap ng credit card. Pero sabihin nyo, hindi ako tatanggap ng cash. Teka, may problema tayo dyan. Kasi that is against established legal principles that cash is legal tender. At alam nyo po, minsan, meron namang gumagamit ng tollway na once a month, dumadalaw lang sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya, ayaw na nila mag-RFID kasi ilalagyan mo pa ng balance. Siguro may mga tao, alam nyo, tayo okay lang, pero yung maiipit yung 1,000 mo as balance, 1,500, malaking bagay na po sa kanila yun So sana hindi i-rethink nyo yung cashless, the totally cashless transaction because that may be illegal. From a banking and finance point of view. All right. Attorney, your point is very well taken. In fact, ito pong ating cashless, hindi pa naman nila totally pinatutupad sa ngayon kung maadala ninyo. Opo. At kung patanggap pa po tayo ng cash payment sa ating mga expressways as of now, no? Yung pong target na sinasabing October 31 to re-implement the full cashless and contactless is still on the work.
Ang mangyayari po, yung point ninyo ay naihayag ninyo, ipapabot po yan sa ating pamunuan. Yun po, napansin din ng mga kasama nating abogado. Nasabi nila, hindi pwedeng cashless yan. Opo. We understand naman po yung point of view ninyo. Ito namang regulator at itong ating DOTR with the jurisdiction and mandate under the Limited Access Act of the ng mga Limited Access Act facilities under Republic Act 2000. Ang ano po nila, they're also authorized to issue rules and regulations pertaining to Limited Access Act facilities. Of course. So alam natin yung principle na yan, pero the rules and regulations should always be the rules and regulations should always be in accordance with existing laws. Rules and regulations po ay hindi legislation. Ang tawag po dyan, pagka yung rules and regulations ay nagba-violate sa statute, ang tawag dyan ay ultra vires, di ba? Okay po. Well taken po, attorney. And by the time, hindi pa naman po ito fully na i-implement. Ang pagkakaalam ko, not being a lawyer, but I understand you have a lot of viewpoints on this and a basis to make those statements. Kaya ipapaabot po natin ito sa ating pamunuan. Opo, dapat kasi nagkaroon ng wider consultation with the stakeholders bago ginawa yung mga rules and regulations na yan. Ewan ko lang kung nakonsulta yung mga users ng mga tollways. Wala akong nababalitaang there were consultations made with the public. Ang gumawa niyan TRB lang at saka yung mga companies na nag-ooperate ng tollways to the exclusion of the riding public. Sana marimedyohan nyo yan before it's too late. Actually, Attorney Topacio, the instruction for the order emanated from the DOTR and cascaded down for implementation. Sana. Anyway, as Mr. Julius, I would like to stay with you. Kaya lang po, kailangan na po nating mag-break. So, sana po mapaabot nyo na magkaroon naman sila ng public consultation na hindi, hindi bilateral. Dapat tripartite kasi there are three stakeholders here. Yung government through the TRB and the DOTR, yung mga companies at yung public as well na makuha kasi meron ng guidelines bago nagre-react yung publiko kasi hindi nila alam yung process kaya nagawa yung mga regulation. So ang dami a lot of people are crying regulatory capture here na ayaw naman natin mangyari. Anyway, maraming salamat po Mr. Corpus. Thank you for being with us and I hope to have you back someday soon. I look forward to having time with you again, being your guest again. It's always a pleasure po to be having communication and information exchange with my idol, Attorney Topacio. Okay, maraming salamat po. Mr. Julius Corpus po yan, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang GSSO Topacio pagkatapos ng commercial information sa paalalahan ng po ay just in news, live breaking news, newsbreak at this moment just in. At kung ano-ano pang katsurbahan, 1, 2, 3, hiyama! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Kasama si Atty. Ferdy Topacio at si Juvie de Guzman. Yes, at sa pagbabalik po natin ay narito tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Pakita mo tweet mo. Anyway, yung ganon, naalala ko yung lumang joke nung bata ko. Sabi nila, paano daw lumipad si Superman? Ayun. Ganyan, diba yan? Ganon, di ba? Paano pag nakalimutan niya mag-brief? Ganyan. Manabastos! Ayan na. Anyway, siya na lang po natin ang ating pag-Jim Paredes. Yes po. Oo. Alam mo kung ba't Jim Paredes? Pagbate.
Yan. Ladies first. Baka mag-iba yung diksyon. Anyway, bate. Yan. Jim Paredes. Pinapaabot lang po natin pasasalamat muli kay kay Boss Edgar, syempre, patuloy na nagbibigay ng inspiring photos ang ating kapatid. At hindi lang po yan kay Attorney Macnil Rante. Okay. At syempre, hello, Dennis. Si Dennis Masikip. Dennis Masikip. Ayan, and family. Si Boss Edgar Cabangon. Kasi Attorney Macnil Rante. Wag na. Patay ng echo. Napakahalay. Okay. At syempre, para sa mga magagandang pagbati ay si syempre naman. Happy birthday muna bago ang lahat. Kay Miss Cheryl Inga ng I Spy Detective Agency. Yan po, napakagaling ng mga detective yan. Pag hindi kayo mahanap, kunin nyo sila, mahahanap nila. Pag ayaw nyo naman magpahanap, pwede rin. At si Mrs. Annalisa Guy, happy birthday din po. Ang pagbati ay mula sa inyong buong pamilya sa pangunguna ng inyong butihing may bahay na si Mr. Michael Guy na nakikinig ngayon, marami po. Anyway, ang ating mga Twitter ranters, nandito si JC ko, si Lady Duterte, si Hara Lingayen, Juramentado. Kaya na lang po natin sapagkat may mga special tayong mga nandito si Japok Tin all the way from Taipei, Taiwan, Vic ng Bustos. Little boy ay palaging nakikinig po yan. At si Prosecutor Darwin Cañete ng DOJ. Yan. Yes. Okay, syempre si Mr. Alex Cruz, si Louie and Nats Gamboa, Andrew Tan, William Gatchalian, Willie Keng, si Jerry Chua ng Engbitin, nakikinig din po. Salamat sa Mooncake, pati si Mr. Edson Tung. Salamat din po sa Mooncake. Ayan, at speaking of Mooncake, walang connection, ano? Wala. Yung segue natin sa Mooncake, bago electric vehicle. Alayaw! Hindi, kasi Mooncake ay Chinese. At alam niyo naman, ang bulk ng mga EV natin, yung palang connection on, naghanap talaga ng connection no? Pilit na pilit no? Pwede naman, pwede. Ay galing po sa China because China is the leading manufacturer of electric vehicles. Huwag kayong mangimi sa made in China. Bibili kayo ng Tesla, di ba? Sabi nyo, US made. Yung baterya po noon, Chinese made din. It's assembled in China. Pangalan lang noon, Tesla. Ang American. Oo. At mahal pa. Bili na lang kayo nitong mga ganitong electric vehicles. At to tell us the virtues ng mga electric vehicles sa maintenance, sa yung economical operation at syempre sa ating environment sa kalikasan. Itong dalawang ito ay at sila ay tumutugon sa tawag ng kalikasan. Teka muna, hindi yata maganda dating ko. Anyway, kung ano man yun, ipakilala na natin ang ating mga panauhin. Do the honors, Juvie. Nandyan ang magandang si Miss Karina Bumanlag. Bagyong-bagyo itong Bumanlag, yan, di ba? Bagyong-bagyo. Pangalan pa lang, bagyo na. Bumanlag talaga. Bumabaha ang kagandahan. At saka si Mr. John Paul Montemayor. Mayaman yan. Montemayor. Mula sa mobility, sila po yung consultant po, Evo X. Ayan, Terra Incorporated. Yan, thank you very much for being with us. Bumati po muna kayo sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Okay, ma'am? Sige. Ladies first, always. Yes. Thank you. Hindi, okay po yan. Sige. Okay po yan, don't worry, be happy. Hello. Hindi nyo maririnig talaga yan. Hindi po karaoke ito. Ayun po yung camera. Alam kong malakas ang sex appeal ko, pero doon po kayo tumingin sa camera. Huwag sa akin. Alam ko hindi nyo mapigilan, pero labanan nyo yung urge. So, good morning, everyone. First of all, thank you, Attorney Ferdinand. You're always welcome. My pleasure. Miss Juvie. Yeah, thank you. For having us here in Alio DWIZ. Yan. At syempre, yung ating makisig na kasamahan at consultant din dito sa Evo X. Yan. Si Mr. John Paul Montemayor. Sir John Paul, please say hi to our viewers and listeners. Hi everyone. So first of all, thank you ma'am and sir for having us here for DWIZ. Thank you. Alam nyo, sa Europe lalo na talagang laganap na Juvie yung electric vehicle. So for our first question,
Kasi yung vehicles nila as contra-distinguished from hybrid, fully electric to. Wala pong internal combustion engine at all. So, my first question kay Ma'am Karina o sino bang sasagot sa inyo? Why an electric vehicle over an internal combustion engine vehicle? Okay, so first of all, so why electric vehicle? Since kasi si electric vehicle is less maintenance cost. Bakit less maintenance? Pareho rin naman yung may gulong, may manibela, di ba? Yes, sir. So, dahil po doon wala na tayo masyado mga internal combustion engine na tinatawag, and then at the same time wala na tayo mga oil na pinapalitan. So, walang oil, walang engine oil. Wala na, sir. Walang transmission fluid. Yes, sir. Yan. Brake fluid meron. Kasi hydraulic ang brakes, ano? Wala tayong tubig sa radiator, tama ba? Okay. Yes, sir. Meron tayong radiator para sa tubig natin. Meron ding may tubig, okay. Pero ang kinukul niya ay electric engine. Oo. Pero wala tayong spark plug. Wala tayong spark plug. Wala tayong karburador. Wala tayong exhaust system. Yung tambucho. Oo. Okay. At ito may question ako bago natin ilipat kay Jubes. May urban legend o may myth na ang electric vehicle daw ay pag nilusong mo sa tubig ay nasusunog. Ito ba yung totoo? Okay. So, ngayon sir, talagang legend lang siya. Kasi ang electric vehicle as of now, lahat po na natin is IP68 certified. So, ano ibig sabihin nun? Okay, pag IP68 certified, sir, it can go up until do sa mga 1 meter depth of water. So, kayang-kaya na po siyang ilusong talaga doon sa mga baha. And then, yung battery kasi natin is a triple covered siya. Meron na siyang covered na doon sa battery natin. And then, at the same time, yung battery pack is covered pa. So, triple ang balot. Marami. Yun, balot na balot. Di ba sabi nila pag nakabalot daw walang pakiramdam? Oo nga. Anyway, okay. Ito naman, another consideration ng mga gustong mag-switch from ICE to EV. Ayan. Range, the question of range. Ito bang mga products ninyo? Anong brand name ito? Hongqi? Hongqi, sir. Hongqi. Ano bang range nito? Ito ba'y, laging tinatanong sa akin yan ba'y aabot kaya sa Baguio? Yun yes, sir. Aabot po. Since yung range natin is up to 400 to 500 range po tayo. Yun. Oo. Okay, so, ayan maliwanag At least one way. Pagdating nyo naman doon, may mga gaano katagal ba sina-charge? Kasi ang sabi naman nila, ang hirap dito. Paano kung pamorningan, napauwi ako ng alas 2 ng madaling araw, kailangan kong umalis ng alas 7. Paano yung EV ko? Baka hindi fully charged. Okay. So, meron tayong mga charging stations, sir, dun sa Baguio. And then at the same time... Hindi, sa bahay. Halimbawa sa bahay, garahe ko. Sa bahay naman, sir, meron tayo. Since once we release yung unit kasi, meron sila mga free charger na nilalagay namin doon sa wall nila. Gaano katagal ito? Yung charging time? Charging time natin, sir, usually depends dun sa mga battery natin or yung capacity. Yung typical, halimbawa, yung dala-dala nyo ngayon, yung full-size SUV, gaano katagal charge yun? 8 hours, sir. 8 hours? Yes. So, wala bang fast charger yan? Parang mga cellphone, di ba? May fast charger? Yes, sir. So, meron naman tayong mga fast charger or we call it rapid charger. Pero meron tayo sa mga designated na charging station natin. So, para madagdagan natin yan, sir, meron kasi kaming other company which is EvoX Charge. Sila po yung nag-i-install ng mga rapid charger namin. Kung rapid charger, gaano ka-rapid? Okay, sir. From 0 to 100, so it ranged 40 to 1 hour and a half. Mabilis. 1 hour and a half. 1 hour. Ang dapat bigyan nyo dyan, si Rito Rapid di ba? Anyway, any last words sa ating mga kababayan from Hongqi Motors and EvoX Terra Inc. Si Karina na siguro. Ma'am Karina, para mabigyan naman siya ng chance. Wag mo nang i-testing yung mic. Sige. Doon ang tingin mo. Wag sa akin. So guys, we would like to invite everyone to visit our showroom at BGC Taguig and EvoX Terra Lifestyle Center at C5 Taguig. Doon guys, makikita nyo lahat ng units namin. Makikita ka rin ba ron? Yun ang importante. Okay, thank you very much. Ma'am Karina and Sir John Paul. At sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio 1, 2, 3, Yema! Yes, Yes, Yo, Topacio!
Mga kasama sa oras na alas 11:48 ng umaga ay nagbabalik ang Yes, Yes, Yoto Pasyo. Kasama si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, pogi na, macho pa nga. Ayan. At syempre, opo, ayan. At syempre kasama rin po si Juvie de Guzman. Ang oras, alas 11:48 ng umaga. Dalawang beses natin sinasabi yung oras, ha? Attorney, ang ganda-ganda ng guest natin. Siyempre, punong-puno tayo ng guest ngayon from Mr. Julius Corpus, kasama si Karina and John Paul. At dumako naman tayo from electric vehicle to someone na electric. Yan. Kasi nakakakuryente ang kanyang ganda. Let us welcome ang ating newest Borracho talent, si Miss Gia Garcia. Yan, bumati ka muna, Ma'am Gia. Hi, Gia. Hello po. Magandang umaga po. Hello po. At siyempre kasama po natin ang forever musical director ng Borracho Films. Katatapos lang niyang gawin yung OST ng ating latest offering na Spring in Prague. Walang iba kundi ang multi-awarded musician na Mr. Ricky. Anong kapilitan Ricky Gonzalez. Diba? Tama ba? Ayan. Yan. Ayun. Alam mo, foreign blood yung si Ricky, kaya ganyan yan eh. Kaya pala. Oo, ano yan, medyo Irish yan. Ang middle name is O-Black. O-Black. Yari na naman. Ayan na. At ang unang tanong ko kay Ma'am Gia, ano ba pumasok sa isipan mo bigla kang sumabak dito sa magulong mundo ng showbiz? Kasi po pangarap ko na po talaga siya. Doon ka tumingin sa... Sabi ko, napakalakas talaga ng sex appeal ko. Wala akong magagawa dyan Pinanak na ako dyan. Baka hindi nila alam. Alam mo, Gia, baka hindi nyo lang alam. Ricky ha? Yeah. Baka hindi mo lang kung gaano kahirap tong sitwasyon ko. Pag-ising mo pa lang, napakalakas ng sex appeal mo. Syempre. Hirap. Syempre. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, sa lahat ng tao, bakit ako? Napamasahan ng ganito. Ay, tanong gawin ko, nagpataba na ako. Nakakalbo na ako, malakas pa rin. Naman gagawin ko talaga, Diyos ko po. Okay lang yan, huwag kang pigilan. Wala, nandyan na yan, partner. Anyway, yun ang camera mo, Gia. Ayan. Okay, Gia. Anong sagot mo sa tanong? Ano po kasi, pangarap ko na po talaga siya since bata pa po ako. So, ngayon Bata ka pa naman I mean, like, batang-bata. Tapos ngayon As in, fetus ka pa lang, gano'n. Ngayon po kasi nagka-chance na akong i-pursue siya. So, ayan, go. Okay. That's good. Okay, a second question bago ko dalhin kay Juvie. Of all the aspiring actresses, ang dami kasi rito, ang Pilipinas parang Korea yan, showbiz crazy, ang daming gustong pumasok sa showbiz. Ano sa tingin mo ang kakaiba sa'yo over the other aspiring actresses? My confidence po, sobrang taas ng confidence ko. Kaya ko to. Ganun. Ayaw mo talaga tingnan nga natin. Ipasok ko dun sa training ng military. Kaya. Pwede. Okay, Yan. Jubes, baka may Yes. rito. Gia, natutuwa ako sa'yo kasi talagang mula kanina hanggang ngayon nakangiti siya, which is good, no? Sa isang actress. Okay, sino ang nag-convince sa'yo para mag-artista? Siyempre, hindi mo solo yan. Merong taong nag-inspire sa'yo? Si Miss Liza Soberano po. Kaibigan mo rin pala si Liza? I mean, Gusto na siya. Oo. Kasi hindi ko kilala Ayun. Kwento mo. po kasi, one time nakita ko siya sa isang show, then ako parang, ang galing, gusto ko rin, ganun. Ako gusto ko na si Liza And I mean, gusto ko siya. Okay. Okay. Hindi. Sa tanong, bago mo natin siya pauwitin, Okay. no? Kasi I understand kakanta ka ngayon. Magaling kumanta yan. Yeah. Sino naman na nagbigay sa'yo ng magandang, sa tingin mo magandang boses na
tiyak ko maganda ang ilalabas mo ngayon. Si Mother. Ayun, yan si Mother. Oo. Okay. Ito, kasama niya si mami niya. Oo. Kasi kami sa Boraccho Films ay mahigpit po kami. Basta minor yung talent, hindi pwedeng walang chaperon. Ayan. Kaya Kasi mahirap na eh. Baka hindi na makontrol ang sarili nila. Sumugod sila sa akin. Kailangan may pumigil sa kanila. Ayan. Oo, kaya buti nandito yung nanay. Sabi, Attorney, maghulos dili ka, anak. Malapit na naman siyang magdalaga eh. Kaya walang problema. Okay, anyway, tayo special po talaga to kasi yung iba sa atin kumakanta a cappella eh. Pero ngayon, yung mismong musical director ng Boraccho Film, musical director ng Myrtle, ng Mama Sapano, ng Spring in Prague, ng Deception, yung team song. Solo. Oo, nanalo pa nga yung kanta namin ng Best Original Theme sa 2022 MMFF. Si Mr. Baluz himself, Ricky Gonzalez ang mag-a-accompany kay Miss Gia Garcia. So, pakinggan po natin in a special song, Miss Gia Garcia and Mr. Ricky Gonzalez. Parang tak and pati lang ang dating. Yan, okay. There you May Chinese version yan eh, alam mo ba? Oh, ang original Chinese song talaga, inadapt yan. Ang title na, Wak na Wak, Ikaw Sabi ah.
Ayos. Anyway, Wag na. any final words para sa ating mga Yes. tagapakinig at tagapanood bago tayo maghiwa-hiwalay? Ala, ang lungkot. Char. Ano Ganon. po, abangan niyo po ang parating naming movie, which is Gringo Honasan movie po. And also, 1 meal a week po. One dinner a week. 1 dinner a week One po. meal a week? Mamamatay tayo sa gutom. I'm sorry. Sige. Oh, may Yes, pa-plug daw si ano? Sige. May pa-plug daw si Ricky. O mamayang gabi ho, nasa Melo Steakhouse kami ni Jeannie Tionco, tsaka sa Alabang. And tomorrow night sa Melo's Steakhouse naman sa BGC. And also on September 4, kasama ko naman si Miss Lynn Sherman sa The Back Door. Si Lynn Sherman nandito. Oo, hindi ko kilala. Anyway, bago po tayo magpaalam para sa araw na to, para sa linggo, ano? Yes. I'll see you all on Monday. Magbigay-pugay po tayo sa lahat ng mga taong nasa likuran ng tagumpay ng lahat. Yes. Programa dito sa DWIC 882 at si Aliw TV 23. Umpisahan mo, Ma'am Jubes! Maraming salamat po sa ating tech engineers winner, Contehino, Jeneline Rico Hermoso at Ken Sale. Ang ating broadcast IT, si JB Dominguez! Ang ating prompter, Neil Joyabella. Ang ating mga manunulat, si Katrina Gonzales at si Katrina Gonzales pa rin kasi nakalimutan ako na. At ang CA natin, si Yasmin Pantaleon at Daniela Di Guzman. Huwag po kayong alis at antabayanan po ang susunod na programang Balitang Bayan! Yan. With Jelly Mendez. Ito si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At kasama si Juvie De Guzman. Nag-iiwan po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong kasalanan. At titimo sa inyong kaisipan na Huwag magkikis at 1, 2, 3, Yaba! Yes, yo! Topacio! Babayagin. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio!